Hallelujah. Worship. This month, pag-aaral natin ay patungkol sa Spirit-filled worship. Na? Puspos na pagsamba. Ano nga ba ang true worship? Amen. Sino excited? For me, super excited po ako. To worship God, isang pribilehiyo na natagpo ako sa Panginoon, sa presensya na niya, maaari ko siya makilala, matatagpuan ko siya, at natatagpuan ko rin yung sarili ko. Sabi nga ni Kuya Dave. At while we are in the presence of God, kanina, I was reminded, na-remind ako ng Lord, na bakit ka ba sumasamba? Sino ba ang minamahal mo? Yun siguro yung gusto kong tanong para umpisahan ng ating mensahe. Bakit ka sumasamba? Bakit mahal mong sumamba? Ano ba ang mahal mo? Yung object ng pagsamba o yung person ng pagsamba? Mahal mo ba sumamba dahil gusto mo yung tunog ng Christian song? Dahil yung pinaawit kanina ni Kuya Darwin, kabisado mo? Gusto mong sumamba dahil Tagalog? Gusto mong sumamba kasi favorite mo yung nagsasong lead? Kapatid, bakit gusto mong sumamba? Mahal mo ba talagang sumamba? Mahal mo bang sumamba o mahal mo yung sinasamba mo? Ang pagsamba ay nagbubukas sa pagmamahal natin sa Panginoon. Parang sa mga panahon ngayon, bakit gusto natin ng wedding? Ano ba ang mahalaga, wedding o marriage? Baka kagaya sa wedding na nai-inlove tayo sa idea ng wedding na may menudo, may mechado, may lumpia. Baka yun yung gusto natin idea. May pa-photo ops, may pasobre. Yun yung wedding mga kapatid. Pero yung mas mahalaga, yung marriage is after that. Sa pagsamba rin, mga mahal ko kapatid. Worship is hindi lang dito natatapos. Ano na po pagkatapos nito? Amen ba? Amen. So, sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos patungkol sa pagsamba. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito, which is first episode ng ating series ngayong buwan ng Abril, ay Wanted True Worshipper. Wanted True Worshipper. At sa ating pag-aaral, tatlong bagay po ang ating pag-uusapan. A call to true worshipers. Worship Him in spirit and in truth. True worship is obedience. Tayo po'y tumayo sa pagbasa sa salita ng Diyos. Makibukas po tayo sa John chapter 4, verse 23 hanggang 24. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Yan, sige, sa mabuting Biblia na lang tayo para pare-pares tayo ng version. Juan chapter 4, 23 to 24. And sige, sa version ko na lang po, sa New King James Version. Ito po ang sinasabi. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Let us pray. O Lord, isa pong napakalaking pribilehiyo na matawag na iyong mananamba, Panginoon. Sino ba naman kami, O Diyos, na maging karapat-dapat, Panginoon, umupo, tumayo, umawit sa presensya mo. Sino ba naman kami, Panginoon? Ikaw ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. O Diyos, kaya po sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapatuwid
nagpapag-guide sa iyo. Turuan mo po kami, tulungan mo po kami kung paanong sumamba sapagkat ang iyong mga lingkod ay hindi marunong sumamba ng nararapat. O Diyos, turuan mo po kami, tulungan po kami sa mga oras na ito. Panginoon, Ikaw po ang may-ari ng iyong salita. Kaya Banal na Espiritu, Ikaw po ang kumilos, Ikaw po ang magbago, Ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Recently, may isang mayaman na Chinese. Bilyonaryo siya. At itong Chinese na to, isa lang yung anak niya. No? May kaisa-isa siyang anak na babae. Ngayon, nagkaroon ng challenge. Ang dami niyang asawa, itong bilyonaryo na to, pero isa lang yung anak niya, isa lang yung nabiyaya sa kanyang anak, at yung anak niya na yon hindi pwede magkaanak dahil ayaw niya sa lalaki. No? So kung bilyonaryo ka, ang gusto mo na lang, matuloy na lang yung lahi mo. No, meron ka talagang totoong tagapagmana, susunod sa apelyido mo, pero hindi ganun yung kaso sa kanya. So ito yung naging challenge. Nagkaroon siya ng job posting. Sabi, kung sino man yung makapagsagot sa anak ko na mapa-inlove niyo yung anak ko, bibigyan ko ng gantong-ganyang bilyon. Yan. Kaya you can imagine, ang dami nag-send sa kanya ng resume, ng video, ito yung hobby ko, ganito-ganyan. Pero lahat, rejected. So, may mag-a-apply kaya sa ganon? Chinese, no? No, binigyan ko na idea yung iba. Yan. So, sa oras pong ito, meron pong matinding pangangailangan ng mananamba. Meron pong sudden decline. No? Meron pong big need ng mga tunay na mananamba. Dito pa lang sa Floodway, ilan po ba yung mga tunay na mananamba ng Diyos? Kung sa lugar na to, nasa mahigit tayo 50, ilang porsyento lang po tayo sa block na to, or maybe Sitio Batasin, or sa buong Floodway. Wala pa po tayong 1%. Meron pong sudden decline or meron pong malaking pangangailangan para sa mga tunay na mananamba ng Diyos. Ang Diyos Ama ay humahanap ng mga tunay na mananamba. Yan, sa John 4, verse 23. No? The Father is seeking for true worshipers. Sige, buksan nga po natin yan. Sa ano na lang tayo, mabuting balita. Sa panahon ngayon, binanggit po to sa panahon po nila Jesus, no? Ang Diyos ay Espiritu, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. Sa English version, the Father is seeking for, hindi natin exact, sa 23, for the Father is seeking such to worship Him. Matindi po yung pagnanais ng Diyos Ama na yung sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kung paanong na-share nung ating 7 last words, nauuhaw ako. Sabi ron, nauuhaw si Jesus sa mga mananampalataya. Gayon din, nauuhaw, naghahanap ang Diyos Ama ng mga tunay na mananampalataya. Pastor, iba po yung panahon dati sa panahon ngayon. Tama, mga kapatid. Ito pong panahon na to ay panahon ni Jesus. Ano po ba yung sitwasyon nung panahon ni Jesus? Nung panahon ni Jesus, ligaw na mga tupa ang mga Israelita. Hindi po sila tunay na mananamba. Even yung mga nasa simbahan nung time na yon, sinisik nila yung sarili nilang glory at hindi ang glory ng Diyos. Pag nagpipray sila, gusto nila nagpipray sila sa harapan ng maraming tao. Pag sasamba sila, pag magbibigay sila ng mga ikapo, gusto nila nakikita ng maraming tao. Pag tutulong sila sa mahirap, gusto nakikita ng maraming tao.
No? Sa panahon ng mga Israelita, nung time na to, walang justice. Yung mga balo, hindi natutulungan, yung mga nangangailangan at nangangailangan ng hustisya, hindi nabibigyan ng hustisya. Kaya po nung panahon na ito, kulang ang supply ng mga tunay na mananamba. Yung po yung kalagayan dati. At ituloy natin. Ito, no? Dito, Matthew 21, 12 to 13. Tignan natin kung ano yung klase ng mananamba yung meron dati. Matthew 21, 12 to 13. Ito po yung templo. Yung templo ng Diyos ay nasa alaula. Ayan. Pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalita sa lapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sabi sa kasulatan ng aking tahanan itatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Ito po yung nangyayari sa panahon ng mga Israelita dati. Na yung lugar kung saan nasasamba yung mga Israelita, yung lugar kung saan tinalaga ng Diyos na tawagin ang kanyang pangalan magpakailanman, ay ginawang lungga ng mga sugarol. Ginawang lungga ng mga manloloko, magnanakaw. And sa panahon ngayon, nangyari po ba to? Hindi to nangyari. Try po natin umakyat sa Antipolo. Kung nag-aalilakad po tayo, may nakausap akong pulis, sabi niya, Pastor, nakasibilyan ako, meron kami nahuli dyan mga kabataan, mga nagchuchongke. Paakyat sa Antipolo. And nakausap ko rin, sa Antipolo pala, dyan banda sa simbahan, dyan pala tagpuan nung mga may booking, kaya sobrang taas po ng kaso dyan ng mga sexually transmitted disease. Dyan po yung tagpuan nila. Alam po yan. Marami nakausap, dyan po pala umakit yung mga, dyan sila nagtatagpuan lahat. Dyan po sa Antipolo. And nangyari rin po to sa mga iba pang malalaking mga simbahan na sikat sa panahon na ito. Ibig sabihin, sa panahon ni Jesus, kulang na po ng supply ng mga totoong mananamba. Hindi na po sila pupunta sa church, sa templo para sumamba sa halip upang gawin yung sarili-sarili nilang business. Kung ano yung sarili-sarili nilang agenda. Sige, tignan pa natin. Katibayan na kulang ng supply ng mga mananampalataya. The world did not accept and know Him. Hindi nila kilala kung sino yung sinugo ng Diyos. Sa John chapter 1, 10 to 11. Yan. Sabi rito, dumating ang salita, ito po'y si Jesus sa salibutan, ngunit hindi siya kinilala ng salibutang ito na nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, Israel. No? Ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Hindi nila kilala kung sino yung sinugo ng Diyos kasi hindi nila tunay na sinasapuso yung kasulatan. Yung kautusan na laging binabasa tuwing Sabat sa templo. Umaten sila doon, pero hindi nila sinasapuso. Kaya nung dumating yung Mesiyas nila, hindi nila alam na dumating na. At hanggang ngayon, di pa rin sila naniniwala na tunay na dumating na. No? So, paano sila sasamba kung hindi nila alam kung sino yung sasambahin? Meron nga po talagang decline ng mga tunay na mananamba. Sa panahon po yan ng mga Israelita. Sa panahon ngayon, kamusta po tayo? Itinama ko lang po sa konteksto, no? Sa panahon ni Jesus, kulang po ng mga mananamba, mga tunay na mananamba. More on sa kanila, sabi ni Isaiah, magaling lang sa salita, pero yung puso malayo. Alam nila yung tamang salita, pero yung puso malayo. Sige, tignan nga natin, Isaiah 29 verse 13. Bago tayo mag-ano sa implication. Ayan. Sige nga, sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Ready? Read. Sa bibig lamang nila ako ginagala.
Paano po tayo makakasamba ng ganito? Magaling lang po tayo sa salita, pero yung puso natin malayo. Alam po natin yung tamang salitang sasabihin, pero yung tamang kondisyon ng puso natin, hindi po natin maisaayos. Paano po tayo makakasamba? Nahalata na ni Lord. Nakakahalata na ako Magaling lang kayo salita. Pero yung puso niyo sa akin, malayo. Ito, no? At sumusunod naman sila sa utos, pero yung pagsunod nila sa utos ay ayon lang sa utos ng tao. Nagpapabibo lang sa leader nila, kay pastor, nagpapabibo sa kapwa, at ang kanilang pagsunod ay hindi ayon sa utos ng Diyos. Ganto po sila dati. Yan po yung konteksto nito. Kamusta po tayo ngayon? Higit po ba tayong matuwid kaysa sa kanila? Hindi po. Sila po yung mga tunay na Israelita. Tinanggap po nila yung salita ng Diyos, sa kanila po nagmula ang Mesiyas, sa kanila po nagmula ang kasulatan, kautusan. Tayo po ay mumu lang po yung natanggap nating biyaya. Kamusta po tayo ngayon? Mga kapatid, sa panahon po na to, higit sa panahon na to, kulang na kulang ang mga mananamba ng Diyos. Kulang na kulang ang mananamba ng Diyos. Siya po'y naghahanap. Siya po'y nag-aantay kung sino po ang tutugon sa panawagan. Punta po tayo ulit sa verse. John chapter 4, verse 24 to 23. Yan. Okay na yan. Oo. Juan. Okay na yan. Sige, kahit yung ano lang, sige, okay na yan. But the hour is coming and now is... ayan. Yung gusto kong pagpukusan is itong now is. But the hour is coming and now is. Ngunit dumarating ang panahon at ngayon na nga. No? Na yung mga tunay na mananamba ng Diyos ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan na siyang hinahanap ng Ama. Ang nagsasalita po rito si Jesus. Bakit napakahalaga na itong now is? Darating yung panahon at ngayon na nga. Ibig sabihin, darating na yung bagong era ng pagsamba dahil dumating na si Jesus. Amen? Darating na yung bagong pamamaraan, yung better na pamamaraan ng pagsamba dahil dumating na si Jesus. Tingnan natin. Sige, sa Tagalog, tingnan natin. At ngayon na nga. Yun eh. Dumarating ang panahon at ngayon na nga. Yan, MBB tag. Yan. Sige. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Sabihin na nga natin, at ngayon na nga. Ngayon na. Tignan natin. Next main point. Worship Him in spirit and truth. Ito po yung bunga ng pagdating ni Jesus. Now we can worship God in spirit and in truth. Dahil dumating si Jesus, pwede na natin siyang ma-worship sa spirito at sa katotohanan. Alam nyo, bilang worship team, madalas ko itong naririnig. Kala ko napakababaw lang nito. Sambahin siya sa spirito at sa katotohanan. Worship Him in spirit and truth. Madalas po ito mabanggit, especially nung bago ako. Kala ko na ito napakababaw lang. Na pag sinabing sambahin ng Diyos sa spirito, hindi siya nakikita. Yun, hindi ka pwedeng sumamba ng mga Diyos-Diyosan. At sa katotohanan, dapat sambahin mo siya ayon sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kala ko ganun siya kababaw. Pero nung nakita ko, natutunan ko na ito palang worship Him in spirit and in truth, si Jesus po pala yung nagdala neto. Amen? So ito po yung naging bunga. Yung strict location of worship is abolished. Kung binasa nyo po yung Bible reading natin, makikita nyo po na ang usapan nila rito, sabi ng babaeng Samaritana, sinasabi nyo pong mga Hudyo na dapat sumamba lang po sa Jerusalem. Pero kami po at ang aming mga ninuno dito po sumasamba sa bundok na ito. Nasa Samaria po siya. Yung bundok po ng Samaria ay Gerizim ang pangalan. Nandun po siya sa balon ni Jacob. Sige, bigyan ko kayo na idea, ano ba yung Samaria at ano yung Jerusalem?
Dati po nagkaroon ng paghihiwalay yung kingdom ng Israel, yung North Kingdom at yung South Kingdom. Sa South Kingdom, ang capital nila is ang Jerusalem. No? Judah, Ephraim, Manasseh, yan yung mga nakalagay dyan. And yung the rest ng mga lahi at yung kalahati ng Manasseh nasa Northern Kingdom. Ang sentro naman ng Northern Kingdom ay Samaria. Diyan po naghari yung mga hari nila. No? Sa Samaria, and diyan din po sila sumasamba. Ano po bang history ng Northern Kingdom? Meron po bang mabuting haring lumabas diyan? Wala pong mabuting hari na lumabas sa Northern Kingdom. Nung humiwalay po sila yung naghiwalay po yung Israel, wala na po lumabas diyan na mabuting hari. No? So, to the point na nagigera po talaga yung dalawang yan sa halip na magtulungan sila. So, nagkaroon po sila ng alitan. Hindi na po sila nakikiosyoso sa isa't isa. Hindi po sila nakipag-usap sa isa't isa. Bawal din po silang pumunta ron. Magkagalit po sila parang, ano yung nangyayari sa ngayon? South Korea, North Korea. Parang ganun. Parang ganun siya. So ito, nasa kasulatan kasi, natatawagin ang pangalan ng Panginoon magpakailanman sa templo na ginawa ni Solomon. No? Diyan sa Jerusalem. Ngayon, sa John 4, 20-21, sige buksan natin. That the strict location of worship is abolished. Yan. Ito. Sabi ng babaeng Samaritana, sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sobrang istrikto ng mga Hudyo. Parang sinasabi, no offense na sa mga Kapampangan, sabi ng mga Kapampangan, ganito ang sisig. Ganito lang ang sisig. Ganon. Walang mayonnaise. Parang ganon. Bawal. Huwag mo lagyan ng mayonnaise yan. Dapat itlog. Yan na yung pampaano niyan. Bawal mong hindi iihawin yan. Bawal mong i-deep fry. Dapat ihaw dapat. Kasi ganyan yung totoong sisig. Parang ganon. And tayo rin naman, di ba? Filipino pride. Ganito dapat yung adobo. Ang dami-daming version ng adobo. No? Parang ganon. Sabi rito, hindi tunay na pagsambayan pag sa ibang lugar. Sabi ng mga legalistic talaga sila. Ganon po. Na ang tunay na pagsamba, dapat sa Jerusalem lang. Kaya yung iba, nagkaroon ng tinatawag na pilgrimage. Kasi pupunta talaga sila papunta dun sa templo. And sa panahon natin, alay lakad. Pupunta sila sa simbahan No? At ganun din, para sa mga, sa mga Islam naman, pag nagpe-pray sila, nakatapat sila sa Mecca. Dapat dun sila nakatapat. Ibig sabihin, yung pagsamba nila dati, and pagsamba ng ibang relihiyon sa panahon ngayon, is stricto pa rin sa lugar. Hindi ka makakasamba nang wala ka sa tamang lugar. Pero sa pagdating ni Jesus, ito yung sabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon, ano yung pinasabi ko kanina, at ngayon na nga, sa pagdating ni Jesus, naging possible yung at ngayon na nga. No? Darating ang panahon at ngayon na nga, nasasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sa pagdating po ni Jesus, inabolish na po yung strict location. Na kahit nasaan dako ka, pwede mo na pong sambahin ang Ama. Amen? Abolish na po ang location. Pero wag naman din po natin gamitin tong bagay na to kasi minsan nag-i-invite ako, sabi ko, pre, church tayo. Sabi niya, hindi pre, ano na ako? Church naman ako samba na ako. Mag-isa naman siya Ano naman, kasama naman daw niya ang Lord, mag-isa lang siya sasamba. Well, pwede naman, no? Pero hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal pagka ikaw lang talaga mag-isa, lagi, no? Yan. Biblical din po talaga ang mga gantong pag-fellowship, no? Biblical. Yan. Sige, punta tayo sa sub-point natin. Wooden images and idols are dumb. Sinumpa. Dahil ang Diyos ay spirito, wala na dapat talaga yung mga Diyos-Diyosan. Wala na yung mga imaheng hinugisan dahil ang Diyos ay spirito. So, yan, John 4:22, check natin. Saka Isaiah 4.
6 to 9. Ayan. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Grabe no, as if hindi nila kapatid to. Kapatid po nila yung mga Samarian, mga Israelita rin po yan eh. Pero yung Hudyo mismo, kasi sila yung nag-stay, nag-maintain dun sa katuruan ng kanilang mga ninuno. Yung mga Samarian, nalahian na sila ng ibang lahi. Itong mga Hudyo, as much as possible, pure sila and alam nila kung saang lipi sila galing. Pag may kakilala kayong mga Hudyo, tanungin nyo kung saan silang lipi galing. Mas okay dapat alam nila yon. So, ayun. Kilala talaga nila yung Diyos sa kanilang sinasamba. Buksan naman natin sa Isaiah 44:6. Yan. Ayan. Ang makapangyarihan sa lahat, ako ang simula at wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sige, sa 9. Walang kwentang tao mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos sa kanilang pinahalagahan. Ayan. Mga bulag at hangalang sumasamba sa mga ito, kaya't sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. No? So, yung mga idols na nagiging subject ng ating pagsamba ay sinumpa. Kung tayo ay sumasamba rin sa mga yon, tayo rin ay susumpain. Kung tayo ay gumagawa rin ng mga bagay na yun, tayo rin po ay susumpain. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at siya'y dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Yan. Next, ethnicity is demolished. Ethnicity is demolished. John chapter 4, verse 9. Sige. Eto na. Ito yun, nagtataka yung babaeng Samaritana, bakit si Jesus ay humihingi ng iinumin sa kanya? Sobrang tabu ng bagay na ito na yung isang Hudyo ay hihingi ng tubig sa isang Samaritana. Yung makipag-usap nga lang, madampian lang, magkasalubong lang sila. Pag nagkakasalubong yan, ganun yan. Hindi yung pwede magsalubong. Awkward talaga yung sila. Ganun po talaga. To the point na yung isang Samaritano ano ba to? Merchant, tas duguan siya kasi ninakawan siya. Hindi siya tinutulungan ng mga nung mga Pariseo na mga dumaraan kasi duguan siya, hindi siya tinutulungan, no? Ayan, yung Good Samaritan, no, na story. Ayan. Paano pa kaya yung humingi ka ng tubig? As if kasi para sa kanila yung mga hawakan ng Samaritana is marumi din. Ganun po yung katabu. Kaya nagtaka yung Samaritana, sabi niya, ikaw ay Hudyo, Samaritana ako, no? Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Yan. Sinabi niya yun sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano, lalo pag tubig talaga, sobrang sensitive yan. Dito po, pinapakita ni Jesus na hindi na mahalaga kung ano mang lahi mo, pwede ka nang sumamba sa Diyos. Si Jesus lang po yung nakabreak niyan. Si Jesus lang po yung nakabreak niyan. Kasi kung hindi po yung gagawin ni Jesus, no, mahirap po ang salvation, especially sa mga kagaya po nating mga hentil. Lahat po tayo ay hentil, pag hindi po tayo Israelita. So, baliwala na, hentil ka man, Hudyo ka man, pwede ka nang maligtas, pwede ka nang mapuspos. No? Sa Acts 10:44 verse hanggang 46. Tingnan natin. Acts 10:44 to 46. Yan. Nagsalita pa si Pedro ito, ang galing nito mga kapatid. Ito yung pinapunta si Pedro sa bahay ni Cornelio. At nakikinig yung mga kasama ni Cornelio dun sa bahay. Nagsasalita pa lang si Pedro, bumababa na yung Holy Spirit. Mga yun? Mga Romano yun, mga alipin yun. Hindi sila mga Israelita. May mga bata doon, may mga babae doon, no? May matatanda, marami po to kasi may mga militar doon. Kasi si Cornelio po, sikat po talaga siya sa buong bansa. Hindi lang po sa Roma, pero sa Israel, kung nasan siya. Sobrang sikat po niya. So may imagine nyo, ang dami niya pong under sa kanya. Sobrang dami po.
So, na-imagine ko, yung mga militar, syempre susunod talaga sa kanya lahat, and yung buong sambahay niya. So, nagsasalita pa lang si Pedro, bumababa na yung Holy Spirit sa mga taong yun. Pinapakita rito na hindi na mahalaga kung ano man yung lahi mo. Pwede ka nang mapuspos, pwede ka nang maligtas, pwede ka nang sumamba. At dumarating ang panahon at ngayon na nga, dahil kay Jesus, naging posible to. Ayan. Kaya namang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Buti na lang may kasama si Pedro na mga Hudyo rin. Sobrang stricto po ng mga to. So sila rin mismo, mga Hudyo na to, na mananampalataya, nag-testimony, nag-testify na at namangha na yung mga hintil pwede rin mapuspos. Yung mga hintil pwede rin makareceive ng mga kaloob na na-receive ng mga Hudyo. Kaya nagtataka talaga ako mga kapatid, bakit hanggang ngayon hindi po tinatanggap ng ibang mga kasama natin yung kaloob ng Holy Spirit? Ano ba nangyari sa mga Hudyo na napuspos sila, nagsalita sila iba't ibang wika, nag-preach sila, tumanggap sila ng mga kaloob? Ito rin po yung nangyari sa mga to. Na-imagine ko habang nagsasalita si Pedro. I-reenact natin yung mga sinabi ni Pedro sa taas. Sige, umpisahan siguro na sa verse 40. Yan. Sige, 40 to 46 yan. Goods na yan. Habang nagsasalita, ayun o, sinasabi na niya, kinikwento niya, nag-evangelist siya, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, tiniya ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin mga pinili ng Diyos. Ito po yung mga witness. Wala nang ibang witness ngayon. Wala nang ibang saksi. Pag may sinabi, saksi ako. Wala nang ibang saksi. Ang saksi lang po ay witness. Amen? Sila lang po yung tunay na saksi. Kaya pag may kumakatok sa inyo, mga saksi po, hindi po, nakita nyo? Pedro, ay witness, hindi nila nakita, hindi sila pwede maging saksi. Hindi sila pwede maging saksi. Di ba? Ayan. Ito siya, saksi pinili ng Diyos bilang mga saksi, pili lang po yung mga saksi. Eyewitness. Yan po ibig sabihin yan. Na nakasama niya kumain at uminom pagkatapos siya'y muling mabuhay. So, ito na, inatasan niya kayong mangaral at magpatotoo. Yan. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanila ipahayag ang bawat sumasampalataya sa kanya tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. 43. At habang nagsasalita si Pedro, no? Biglang umiingay yung paligid kasi may iba rin nagsasalita. Yung pala may nag-speaking in tongues, no? Napupuspos habang nagsasalita eh. Kasalita na sila ibang wika, meron ng may hindi na niya ma-contain, yung presence, ganun po talaga eh. Meron po talaga na para kang mag-shake. Hindi mo ma-contain eh. Ganito po yung illustration ko tungkol sa kapuspusan. Pagka normal ka, para kang tubig na nasa room temperature lang. Pero pag yung tubig, pinainitan, anong mangyari? Kukulo. Pag kumulo, anong mangyari sa lalagyanan? Iinit yung lalagyanan, gagalaw yung lalagyanan. No? Kung meron tayong pressure cooker, gaganon yan. O kaya kung meron tayong takure, tutunog-tunog yan. Yung katawan natin, lalagyanan lang din naman. Amen? Yung kaluluwa natin, nakalagay lang din naman dito. Yung spirito natin, nakalagay lang naman dito. Kaya pagka pinupuspos yan, Lord, may manifestation talaga sa physical. Amen po ba? Naniwala po ba tayo? Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So, yung po yung nangyari sa kanila, no? Habang namangha sila, pwede palang mapuspos. Namangha sila. Hindi pa pinapatungan ng kamay, ha? So, kasi ang paniniwala ng iba, kailangan patungan ng kamay para tanggapin ng Holy Spirit. Hindi. Pero meron talaga pinapatungan ng kamay. Pero dito, nagsasalita pa lang si Pedro, napuspos na. Napuspos na sila. Wala silang idea na pwede palang mapuspos. Pero habang nakikinig sila salita ng Diyos, napuspos na sila. Huwag sasabihin ng iba na itong nangyari dito ay ibang ibang era. Na part pa rin to ng Old Testament. Hindi po. Namatay na din si Jesus at muli na siyang nabuhay. Church era na po ito. Last days na po ito. Kaparehas po natin sila ng era. At mula nung panahon po na ito, let's say mga 40 AD to 60 AD, yan po yung panahon na nangaral po si Pablo, hanggang ngayon, yung pa rin po ang panahon hanggang sa ngayon. Kaya pwede po tayo makaranas ng kapuspusan. And actually, mga mahal kong kapatid,
nasain natin, naisin natin na mapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Salamat sa Panginoon na pwede na po natin maranasan ang kanyang banal na Espiritu. Para lang po sa iba, yung mga kunyari, magsasalita ng iba't ibang wika, yung uhog na uhog habang nagpipray, tatawanan lang po yun ng mundo. Pakinggan niyo po ang mabuti. Yung mga habang may nagpipray, bigla na lang tumutumba, nagiging katatawanan lang po yun sa mundo dahil hindi po nila kayang tanggapin yung Espiritu na meron na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung Holy Spirit, hindi po nila kilala yung Holy Spirit. Sinabi rin po yun sa John. Ayan. Pero, hindi rin naman ako agree dun sa itutulak. Tatawa ako dun eh. Pagka ayaw tumumpa, ginaganon eh. O kaya, basta nakipagtulakan. Hindi naman po ganon. Pero, yung po ay katotohanan po para sa isang Kristiyanong mananampalataya. Yung mapuspos ka, yung tumanggap ka ng kaloob, katotohanan po yun. At kung may tatawa man, ito po ay dahil hindi po nila kilala yung Espiritu na binigay sa atin ng Diyos. Amen po? Sino po nais makaranas? Amen. And dito po yung nararanasan sa panahon ng pananalangin at sa nag-uusapan po natin ngayon sa panahon ng pagsamba. Yan. Sige po. Tuloy-tuloy po natin. What does it mean to worship in spirit and in truth? What does it mean to worship in spirit and in truth? Dalawa po ang pakapahulugan, dalawa po ang explanation sa bagay na ito. Doon po muna tayo sa unang explanation, which nakalagay na rin dyan. Huwag nyo na lang siguro muna basahin, baka malito kayo. Yan. Yung una pong ibig sabihin ng sambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan is yung true worship from an external action. Kunyari, ceremony, kailangan may kakatayin, kailangan pupunta ron, kailangan maghahandog. From an external action, from an external ceremony, naging personal matter na siya. Yun po ibig sabihin ng worship Him in spirit. Yours na. Nasa loob mo na. Sa'yo na mag-uumpisa yung pagsamba sa Diyos, kung paano mo siya kinikilala. And nag-agree po ang kasulatan dito. Sinasabi rin po kasi sa Mark 12:32 or 34 na ang Diyos, makinig ka Israel, ang Diyos ay si Yahweh ay isang Diyos, sambahin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Yung po ibig sabihin, pag sinabi po yung buong puso, yung buong ikaw, sambahin mo siya ng buong ikaw. So, inulit po yun from Deuteronomy, inulit rin po yun sa New Testament, sinabi po yun ni Jesus. Ito po yung nagpapakita na yung pagsamba mula sa external action, pagpapakitang gilas, pagpapakitang husay, personal worship mo na siya. Amen? Yan po, yung unang pakahulugan dyan. Yung ibig sabihin naman po na worship siya based on truth, ito po yung hindi na siya based sa liturgy, hindi na siya based sa ceremony, based na po siya sa katotohanan. Yan po yung unang pakahulugan sa worship Him in spirit and in truth. Actually, yung truth na binabanggit dito is based on the Word of God. Amen? I-worship mo siya sa standard niya, i-worship mo siya ayon sa kanyang salita. Kaya tayong mga worship leader, no? Sa mga gusto mag-worship leader, pag nag-worship lead tayo, gamit tayo ng scripture. Yung po kasi ibig sabihin ng worship Him in truth. Tayo, pagka tayo sumasamba sa Lord, gamit tayo ng mga Word of God. Pag nagpipray tayo, gamit tayo ng Word of God. Yung po ibig sabihin kasi ng worship Him in truth. Hindi mo siya wino-worship ng base lang sa iyong emosyon, kung ano yung nararamdaman mo. Wino-worship mo siya ayon sa katotohanan. Kasi nga karapat-dapat naman siyang sumamba. Kasi kung ang pagsamba natin, mga kapatid, ay base lang po sa emosyon natin, pag kami nangyaring masama, di ka nasasamba. Pag malungkot ka, hindi ka nasasamba. Pag walang tubig, di ka na magsisimba. Sa amin, madalas walang tubig ngayon. Dito kami nakikiligo ni Kuya Jim. Kung pagsamba natin based sa emosyon, napapawi yan.
Kung hindi na tayo marunong sumamba pag malungkot, hindi na yan based sa katotohanan. Hindi na yan worship in spirit and in truth. Pero dahil ang katotohanan, si Lord ay karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat, sasamba ka pa rin kahit mahirap. Amen? Kahit malungkot, kahit masakit, kahit mabigat yung kamay mo, tataas mo pa rin. Actually, yung mahirap ibigay na pagsamba, yun yung the best na pagsamba. Kasi may mga panahon na madaling sumamba. May magandang nangyari, nakapasa ka, na-answered prayer, ang sarap sumamba, una na ako. Dito na ako sa unahan. Pero paano kaya, pag ang pagsamba mahirap ibigay, ay, sa likod muna ako. Sana solim na agad. Ayoko Ayoko yung Diyos na makapangyarihan. Ayoko yung kasama natin ng Diyos yung sumasayaw-sayaw pa. Wag na po. Solim na lang tayo. Ano na tayo? Hallelujah na tayo. Gusto ko nang kausapin si Lord. Mga kapatid, mga mahal kong kapatid, ano man po ang nararamdaman mo, malungkot ka, masaya ka, hindi ito tungkol sa iyo. Ang pagsamba ay tungkol sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh God, ito po'y tungkol lahat sa iyo. Sa kahinaan, sa kalakasan, karapat dapat ka pong tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Huwag na po tayo masyadong magpakabata na kung focus tayo sa sarili natin. Ayoko muna magsimba ngayon. Ayoko muna sumamba ngayon. Ayoko muna itaas yung kamay ko ngayon. Sa totoo lang, habang binibigay natin sa Lord yung mahirap ibigay, siya mismo magpapalakas ng bisig natin. Nagkakaroon tayo ng bagong kalakasan, refreshment para ma-overcome natin yung hinaharap natin. Sa pagsamba po yan. May victory po sa pagsamba. Amen. And yung mas malalim naman po na pakapahulugan ng worship Him in spirit and in truth, ito po yung we can truly worship the Father when we are led by the Holy Spirit. Again, worship Him in spirit. Yung tunay lang na makasasamba sa Diyos Ama ay sila na pinananahanan ng Kanyang banal na Espiritu. Yun po ang isa pa sa mas malalim na pakapahulugan yan. Na kailangan puspos ka. Dapat ikaw ay led by the Holy Spirit sa iyong pagsamba. Yun po yung pagsamba na hinahanap-hanap, na ninanais-nais ng Ama. Hindi lang po yung based sa nakasanayan mo nang gawin, pupunta ka rito, kailangan mo pumunta rito. Pero puspos ka ng Holy Spirit, kaya ka pupunta rito. Sa mga nagpapaawit, dapat puspos po tayo. Sa mga nagpipreach, sa mga nagtuturo ng bata, mas pagandahin pa natin. Sa mga dumadalo, dapat tayo po ay led ng Holy Spirit. E yung kapuspusan na yan, maganda nating gawin bago mag-start yung gawain. Yan, tuwing umaga po, 7:30, meron pong gathering ang mga worship team. Nagpipray po tayo sa pag-uumpisa ng gawain. Yan. We can truly worship the Father when we are led by the Holy Spirit. And finally, we can truly worship the Father through Jesus alone. Yan po yung mas malalim. Nakita nyo kung gaano kaganda yung mga word na sa 24. Sige, tingnan natin kung gaano kaganda yung pagkakatranslate dyan. Sige nga po. Ang Diyos ay Espiritu, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. It is not an option, must. Yan yung klase ng worship na tatagos. Yan yung klase ng worship na tatanggapin. Spirit and in truth. Ngayon, kung mas lalaliman natin pag-uusap natin, napakaganda, sobrang beautiful po ng verse na to. Alam niyo po ba, may doctrinal value ang verse na to? Meron po siyang doctrinal value. Bakit? Sa verse po na mismo na ito, pakinggan niyo ang mabuti. Pinapatunayan ang pagka-Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Una. Pangalawa, pinapakita ang pagkakaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Pinapakita ang katotohanan na ang pagsamba ay nagmula sa Ama at meron siyang sariling pattern ng pagsamba na kailangan nating sundin. Ayun God the Father
Him, Father to. Must worship Him in spirit and in truth. Sino naniniwala that Jesus is the truth? You will know the truth, and the truth shall set you free. Hindi po yung basta-basta truth na may nalaman kang chika, yun na yung totoo. Nalaman mo na planado pala yung tattoo sa noo, yung pala yung truth. Yung pala, umamin na no? Totoo, pinlano pala, no? Genius. Hindi yun yung truth. Ang truth, sa katauhan ni Jesus. Sa John 8:32, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Hebreo 13 verse 15. Tignan po natin. Sa NIV siguro. Sige, try natin yan sa New King James. Yan, sige. Sa NIV, tingnan natin NIV ate. Mas maganda. Yan. Sige, sabay-sabay natin basahin ha. Ready? Read. Ang pag-worship pala is through Jesus. Amen. Ang paraan na pagsamba na nakalulugod sa Ama is through Jesus. When we profess His name. Pati sa pananalangin natin through Jesus. Sa praise and worship natin through Jesus. Ganun po pala. If we want to worship Him in spirit and in truth, we should be led by the Holy Spirit. And we should worship through Jesus alone. Huwag tayo mag-worship through song leader. Wag. May narinig ako dati, and sabi rito, tayo mga worship team, ina-usher natin ang mga tao sa presence ng Diyos. Pero may na-realize ako doon, Holy Spirit po talaga yung tunay na nag-a-usher po sa atin. Yun po yung spiritual thing, hindi po kayang gawin ng tao eh. Kaya mo gawin yun physically, ayusin mo yung tunog, etc. Galingan mo yung tugtog. Pero yung makakapagpadala lang sa tao, papunta sa spiritual lang din po ng Diyos. So that we should be led by the Holy Spirit, mga mahal kong kapatid. And we should worship the Father through Jesus alone. Walang ibang dapat pangalan sa ating pananambahan. Amen. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Lord, salamat po sa iyo. Because of this, pwede na. No? Sabi kasi, wanted, true worshiper. Ito pala yung criteria, dapat puspos. Dapat mananamba ni Jesus. Pwede na pala. Pasok pala tayo sa criteria. Sinong gustong mag-apply sa wanted posting ng Ama? Amen? Tayo po'y mag-apply. Wanted eh. Tayo po'y mag-apply. Sige. At dito po ako dadako sa akin pong last main point. True worship is obedience. And meron po mga pinakitang halimbawa ng pagsunod na ito. Sa Samaritan woman. Tignan po natin yung naging pagsamba ng Samaritan woman. Ang challenge dito, nawa mabigyan ng bago at mas fresh na perspective yung isipan at puso natin patungkol sa pagsamba. Ito po ang true worship. Sige, sa ano tayo? Tama, mabuting balita. Yan, tama yan. Sige, 27 to 30. Habang nag-uusap sila, dumating yung mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila na makita nila na pag-uusap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila, wala nagtanong sa babae, ano ang kailangan nyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit siya kinakausap? Kahit yung mga alagad na off, bakit? Ano to? Bakit may chikahan sila? Anong kailangan mo sa Panginoon namin? Parang gano'n, hindi nila Hindi sila nanumbat or something. Natameme sila. So, ang ginawa ng babae, dahil medyo awkward na, iniwan ng babae ang kanyang banga. Sobrang laking bagay po neto. Ang pakapahulugan po neto. Sa Israel, ang mga nag-iigib, mga babae po. Na mga babae po talaga nag-iigib. Sa atin, mga lalaki nag-iigib. Sa kanila po, mga babae, sa ulo nila nilalagay yung mga banga nila. No, malalaking banga po ito. Hindi yung basta-basta pwedeng iiwan yung banga mo. Napakalaki po ng ibig sabihin nito.
ito po ay pumapatungkol sa kanyang sarili. Amen? Ang banga po ay pumapatungkol sa kanyang sarili. Nung si Elisha ay tinawag na maging propeta ng Israel, kapalit ni Elijah, anong iniwan ni Elisha? Iniwan niya yung gamit niya sa pangsako, ay sa pagsasaka. Yung pag-aararo. Inano niya yan? Ang tindi ng ginawa niya. Iniwan niya yan. Ang ginawa niya, yung mga baka niya, kinatay. Tapos yung pinangsiga, yung pang-araro, yung yoke. Iniwan niya rin po yung sarili niya. Para sa mga kababaihan, ito po yung trabaho niya. Ang pagsamba ng babaeng Samaritana, iniwan niya yung sarili niya. Amen? Sa pagsunod sa Diyos. At ang next niya ginawa, bumalik siya sa bayan, sinabi sa mga taga-roon, halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin na lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan, ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Mapapansin natin dito, itong babae pong ito ay hindi po okay yung testimony niya. Amen? Bakit? Sabi ni Jesus, isama mo yung asawa mo. Sabi ng babae Samaritana, wala po ang asawa. Tama yung sinabi mo, wala ang asawa. Kasi 5 na yung nag-iasawa mo, at yung asawa mo ngayon, hindi mo talaga asawa. Hindi po maganda yung yung testimony niya. No? Pero, kahit ganun, nagamit pa rin siya ng Diyos. Amen? Nagamit pa rin po siya ng Diyos. Iniwan niya po yung kanyang lumang pagkatao, nagamit po siya ng Diyos. Tingnan po natin naging bunga ng pagsunod nito. Ayan, sige, yung next verse. 39, sige. So pumunta na nga sila kay Jesus. Marami pang Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Ito yung patotoo ng babae, sinabi niya sa akin na lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus, nakiusap na tumigil siya roon. Tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, kayo na po ang magbasa rito sa verse 42. Pagkatapos, ready? Read. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, hindi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya ang nagp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 ag
makikita natin dito, ginawa ng babae yung part niya, ito na kaya ang Kristo? Iniwan niya yung banga niya, tumakbo sa bayan, minakilala ako, sinabi niya sa akin yung lahat ng ginawa ko, kilala niya ako, ito na kaya ang Kristo? Ginawa niya yung part niya, anong ginawa ng Diyos? Ginawa rin ng Diyos yung part niya na pagliligtas. Sa babaeng Samaritana to. Ito yung ka-level natin, Samaritana. Pero sila, may lahi pa rin Hudyo to. Nagamit pa rin siya ng Diyos. Ang ginawa niya lang, iniwan niya yung banga niya, sumunod. At mga mahal kong kapatid, ito pong Samaritanang to, hindi po siya nag-song leader, hindi po siya tumugtog, hindi po siya nag-usher, hindi po siya sumayaw, hindi po siya nagsimba. Anong ginawa niya? Sa nag-uumpisa, sumunod. Mga mahal kong kapatid, ang tunay na pagsamba ay pagsunod sa Diyos. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Para maano natin yung perspective natin sa pagsamba. And finally, example of Lord Jesus. Sa John 4:31 hanggang 34. Mapapansin nyo, no? Nandun pa rin tayo sa same context. No? Ina-analyze natin kung ano yung ano talaga, yung mensahe na itong worship Him in spirit and in truth. Ito naman po yung halimbawa ng Panginoong Yesus sa pagsunod. Nung, hapon na masyado nung dumating yung mga alagad. Sabi niya, Rabbi, kumain na kayo. Nakailang sabi yung mga alagad na, kain na po kayo. Parang yung ginagawa lang nila, nila prelo kay Dave. Hindi, Kuya Dave, kain ka na. Saan ba yun si Dave? Wala. Kahit ilang beses pa kayo si Dave, hindi rin kumakain eh. Nakakalimutan niya pa kinakain niya, parang gano'n. No? Sabi rin sa verse 32, ako'y may pagkain, hindi ninyo nalalaman.
Kaya naisip nila, uy, ano ba to? May sanggip ba? May dala kaya siyang pagkain? Ano ba yan? May dala ba siyang big bite ng 7-Eleven? Ano kaya? Ano kaya yung lihim niyang pagkain? Busog na ba siya? Eto, nireveal niya ngayon yung kanyang pagkain. Basahin po natin sa verse 34. Ready? Read. Malakas! Ang pagkain ko'y ang tuparin at tapusin paggawa niya sa akin. Pag sinabing pagkain, yun yung, doon siya nabubusog. Doon siya nasasatisfy. Si Jesus nabubusog, si Jesus nasasatisfy sa pagsunod at pagtapos ng pinapagawa sa kanya ng Ama. Yun yung lihim na kabusugan niya. Kaya pala siya nakapag-fasting ng 40 days, no? Ano lang, example lang. Yun yung lihim na kabusugan niya. At ito po, ang tunay na ibig sabihin ng pagsamba. Si Jesus, sumunod siya, sumamba siya hanggang sa kamatayan. Yung naging pagsamba niya, yung sarili niyang buhay. Nung tinupad niya yung gustong ipagawa ng Ama. Maaari po ba tayong tumayo sa oras na ito? Napag-aralan po natin na ang Ama ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. At nakita po natin na ang pagsamba ay hindi lang po tungkol sa awitan. Na ang pagsamba ay hindi lang po tungkol sa solemn, joyful, na nalaman din po natin na ang tunay na pagsamba ay magagawa natin kung tayo ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu Santo. Na ang tunay na pagsamba ay magagawa natin sa pamagitan lamang po ng Panginoong Hesus. Sino po sa oras na to nais niyang tunay niyang masamba ang Panginoon? Kung gusto po natin, kung nais po natin na masamba natin siya ng tunay, nais ko lang din po sabihin na higit na ninanais ng Panginoon na masamba natin siya ng tunay. Yung hindi lang galing sa bibig, pero galing na sa puso. Yung hindi lang pagmasaya, pero especially pagka malungkot na. Yung pagsamba, nakarapat dapat sa Diyos. Sa bawat paghinga. Sabi po sa pinag-aralan natin, upang masamba natin siya ng tunay, kailangan nating maranasan ang tunay na kapuspusan ng Panginoon. Hingin natin sa Diyos sa oras na to na tayo mapuspos ng Kanyang banal na Espiritu. Higit na lalo kung hindi yung pa nararanasan ng Kanyang kapuspusan. Follow us, O God, Holy Spirit, we want to worship You ng nararapat. We want to worship You in spirit and in truth, according to Your word, and according to Your will. Yes, God. Let us make it a prayer. He
habang tayo nasa presensya ng Diyos, ibuka mo ang iyong bibig na sumasambit ng papuri at pagsamba sa Kanya. Awitan mo siya. Ibuka mo ang iyong bibig sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Ibigay mo yung pagsamba na matagal mo nang ipinagkait. Siya'y nararapat, siya lamang ang karapat-dapat. Pagsamba, binibigay, tangis sa'yo. At binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. At binigyan mo pa ng tinig. At binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit. Salamat po. Kaya ngayon, yun ang puso't isip ko. Isang
sinisiyasat ng aming mga puso. Ikaw nakakaalam ng aming tunay na kalooban, Panginoon. Ikaw naway maparangalan, ikaw naway mapaluguran. O Diyos, ikaw ay mailuklok. O God, langit ang iyong luklukan, lupa ang iyong tuntungan. Jaralar, nagajagaras, tahaman. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh God, oh God, oh God, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Honor and we worship you, Panginoon. Honor and we worship you. Kaya sabi ng salita ng Diyos, langit ang kanyang luklukan, lupa ang kanyang tungtungan. Langit ang kanyang luklukan, lupa ang kanyang tuntungan. Ngunit ang Diyos na ito, na dakila, na naghahari sa lahat, ay ninais, ay inibig, na sa tulad ko ay manahan. Siya'y dakilang hari, siyang nagmamay-ari. Ako'y wala, siya lang ang meron ako. Ngunit sa marupok, ngunit sa marumi, ngunit sa pansamantalang katawan na ito, ninais, niloob ng Diyos na dakila sa lahat na manahan at magtatag ng kanyang sariling kaharian. Sino ba naman ako para tumanggi? Sino ba naman ako upang hayaan ang aking sarili ay maghari? Kaya aking Diyos, hindi ko po pinagpapasubali lahat ng aking kasalanan. Ito'y hindi dahil sa aking kahinaan. Karamihan ay aking nagustuhan. Karamihan ay aking inibig na. Nakalimutan na kita. Ikaw na unang umibig sa akin at tumawag sa akin sa aking pangalan. Kilala mo ako. May plano kang maganda sa buhay ko. Kilala mo ako. May maganda kang plano sa buhay ko. Lahat ng bituin sa langit, iyong kilala. Nilagay mo sila sa kanilang paglulugaran. Binigyan ng tamang liwanag. Yung saktong liwanag upang lumiwanag sa kalangitan. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. At wala ni isa sa mga bituin na ito ang nawala. Sila'y umiinog. Sila'y nasusunog. Sila'y humihiyaw ng papuri ng aking Panginoon araw at gabi. Ngunit ako'y nandirito. Ako'y nagmatigas. Pinili ang aking sarili. Inisip ko, ako na lang, huwag na lang muna. Patawarin mo po ako sa aking pagmamatigas. O aking Diyos, aking Diyos, o aking Diyos, Panginoon. Ikaw po ang aking buhay, O Diyos. Ikaw po ang aking buhay. Ikaw po ang aking kinabukasan, Panginoon. Huwag mo po akong lulubayan. Wala na akong ibang pupuntahan. Ikaw ang aking gusto. Ikaw ang kailangan ko, Panginoon. Sa kabila ng aking kahinaan, Panginoon, Ikaw ang aking kailangan, O Diyos. Kaya huwag ka pong magsawa, Panginoon. Huwag mo pong iliban ng iyong banal na Espiritu.
kaligayahan ko. Ito po ang kapahingahan ng aking espiritu. Ang magsumpa sa iyo, Panginoon. O God, ay aking kapahingahan. Iyon ang tunay kong kagustuhan. Ngunit madalas ay nabubulagan ng mundo, ng kalayawan ng mundo, ng problema sa mundong ito, Panginoon. Ngunit, ikaw ang aking pastol. Ikaw ang nag-iingat sa aking kaluluwa. Ikaw ang nagtatanggol sa akin mula sa kamatayan. Ikaw ang nag-iingat sa akin mula sa kaaway na gusto'y lapain ako. Kaya't sasabihin ko, kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Huwag mong kalimutan lahat na mabuti niyang gawa. Siya nagligtas sa iyo mula sa kamatayan. Siya nagpagaling sa iyong karamdaman. Siya mabuting plano sa iyo. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Ikaw ang aking pastol. Ikaw ang aking tagapagtanggol, Panginoon. Sa langit, masaya ako sapagkat ikaw ang bahagi ko sa langit. Sa langit, masaya ako sapagkat ikaw ang bahagi ko sa langit, Panginoon. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang aking bahagi, Panginoon. Kaya iniibig ng aking kaluluwa na purihin ka. Kahit madalas ako'y nabubulagan, ito ang katotohanan na sa iyo ako nagmumula, sa iyo rin ako babalik, Panginoon. Ito ang katotohanan na sa iyong presensya mayroong tunay na kapahingahan. Na ang sumamba at magpuri sa Panginoon ay isang tunay na kagalak-galak na bagay. Salamat, Panginoon, na tinatawag mo kami na maging kagaya ng bata, na sa'yo lamang umaasa, sa'yo lang po nakatingin, Panginoon, sa'yo lang po naghihintay. Ikaw lang po yung kaligayahan, Panginoon. Ikaw lang po ang gusto makausap. Tinatawag mo kami na kagaya ng bata. Salamat, aming Diyos. Salamat, aming Diyos. Salamat, aming Diyos, aming Panginoon. Holy Spirit, thank you, Lord. Father, thank you, Lord. We love you. We love you. This is our worship to you, Panginoon. This is our worship to you, Panginoon. This is our worship to you, Panginoon. Receive our worship, O God. 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 Though meager, though lowly it may be, receive our worship, O God. As one church, receive our worship, O God. We pray. We pray, Panginoon, receive our worship, O God. Though meager, though lowly it may be, receive our worship, O God. We pray. We pray. We pray. Thank you, Lord, na mapabilang kami sa iyong pamilya. Sino ba naman kami, Lord? Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, pinaparangalal. Niluluklok po namin ang pangalan mo. Maghari ka po. Oy, aming hari. Amen. Salamat, Lord. Hallelujah. We love you. We thank you, Lord. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship,
ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited. Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.